Gloria, Gloria la bandera. Oh. Sabi ni Diosme Kiyami, nandito sila sa Japan. Dito sila magkakalat. Hahabulin ko sila ng samurai. Sabi ni Diosme Kiyami. Oh, wala kasi ano yan? Wala na kasi Pinas kaya hindi ako magpapadala. Hindi ko magets. Wala kasi ako, wala kang pamilya sa Pilipinas kaya hindi ka magpapadala. Okay. Mga kababayan, alam nyo naman ho, dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, dikit na dikit to kay Gongdi. Kay Digong, mga bossing. Matindi ang kapit nito kay Digong, mga kababayan. Kaya nga, di ba ho, yung explanation dito, Noynoy Aquino, paano ba? Sino nauna? ERAP, sinadsad yung BRP Sierra Madre para yung ating yung para ho sa West Philippine Sea magkaroon tayo ng silbing gwardiya doon sa West Philippine Sea. So ibig sabihin ano tawag doon? Lumalaban sa China. ERAP, panahon na ERAP, no? And si Gloria naman, mga kababayan, dito naman nagsipasok yung mga ZTE, yung kung ano-ano, pro-China, mga kababayan. Tapos, si Pinoy naman, mga boss, chief amo, sir, yung nag-push sa korte para po sa karapatan natin sa West Philippine Sea, which is nanalo, mga boss. 2016, lumabas yung pinaka napanalunan natin sa court ruling po para maipakita sa buong mundo na tayo hong mga Pilipino ang may karapatan sa West Philippine Sea. Mga kababayan, yan, di ba? Kaso hindi pinush ni dating Pangulong Duterte. Papel lang daw ho, mga bossing. Papel lang yan. No? Itapon ko pa sa basurahan niya. Na sana kung talagang pinush niya nung panahon na yon, ay grabe. Siguro po wala nang masyadong usap-usapan dyan. Ano? So pakinggan po natin si Gloria na talagang dikit na dikit, no? Kay dating Pangulong Duterte. Mukhang iiwanan na si Duterte nito, mga kababayan. Pero sasabihin natin na re-reactionan ho natin, mga kababayan, kung ano ang masasabi natin kung sakali na ito ay lumipat, no, sa administrasyong Marcos. Okay. This event, any message? Congratulations to the people of Davao del Norte and Tacloban City, and many thanks to President Marcos and Speaker. Saglit lang. Congratulations daw kay President Marcos. Ayaw nang maririnig ng mga DDS na may mga naggaganyan, na may mga nagko-congratulate kay Pangulong Marcos Ano po? Mukhang lili. This event, any message? Congratulations to the people of Davao del Norte and Tacloban City, and many thanks to President Marcos and Speaker. Ma'am, masusundan pa po ba yung pagtalo ninyo sa iba pang BDSM event? Nakaka-attend din po kayo sa iba pa? As I'm invited, yes. Ito, mga kababayan, simple lang ho Naaamoy ko at nararamdaman ko mukhang lilipat ng administrasyon si Gloria Macapagal Arroyo. At mukhang maiiwan na naman si Digong, mga kababayan. Ang sakit sa tenga, yan, nakakamaga ng tenga nila. At mukhang maiiwan na naman po si dating Pangulong Duterte. Yung sa PDP laban, mga bossing, kung tignan nyo, nagsisialisa na ho doon. Bakit? Isa lang ang dahilan yan. Nakikita at napapansin nila, mga boss, chief, amo, sir, madam, ma'am, no? Na yung ginagawang mga maisog-maisog na yan, nakaka-apekto po sa kanila. At maaapektuhan po si Philip Salvador. Maapektuhan si Philip Salvador. Maapektuhan ang kandidatura. Malakas pa naman si Philip Salvador sumigaw ng kayong mga basher. Mategi na kayo. Malakas pa naman magsigaw-sigaw si Philip Salvador ng ganun So, yung PDP laban, mga kababayan, inumpisahan ho nila yan, mga bossing, nung sabing, kung ano yung sinasabi ni Duterte doon sa mautog niya, sa maisog niya,
labas ang PDP laban doon. So siguro, pakiramdam nila, kapag sinabi nila sa taong bayan yon, wala nang connection to kay dating Pangulong Duterte. O, di ho ba? Tapos, kasabay na din ho nun yung pag-rebranding nila. O, ano ba yung rebranding nila? Ginaya nila yung dati, yung mga kakamping, from yellow, pink na daw sila. Di ho ba, mga boss chief amo sir, nung panahon na yon? Siguro, inisip din ng mga kakamping na mga kaibigan natin na kapag pinalitan natin yung kulay, iisipin ng tao, hindi na kami dilawan. Okay? Pero ngayon, saludo tayo sa mga kakamping na sumusuporta po sa ating gobyerno, mga kababayan. So, nag-rebranding ang PDP laban. Tinanggal yung laban. Lalo nang nawalan ng laban, mga bossing. Yung dati, nung una, may laban. PDP laban. Tinanggal yung laban. Ayun, wala na lalong laban. Tapos, salpak si Philip Salvador. Lalong nawalan ng laban. Tayo po ang tanong, mga boss chief amo sir. Ito pong nararamdaman natin na mukhang iiwanan ni Gloria si Digong. Tatanggapin ho ba natin, mga bossing? Ang nakikita ko ho dito, mga bossing, chief amo sir, hindi kayang utuin nito ang ating Pangulo. Alam naman natin na pro-China ito eh. Sa kanyang termino, yung yung napapabalita na CTE, mga bossing di ba? Alam ng Pangulo, alam ng mamamayang Pilipino na pro-China to. At kung makikita ho natin, mga bossing, kung ano ang pagtindig ng Pangulo, hindi. Saglit lang. Ipaglalaban natin kung ano ang karapatan natin. No? Especially sa West Philippine Sea ho, mga kababayan. Hindi porket na nagsabi, umaattend, more ano pa daw ho, more something to come, more yung kagaya nung inatenan niya. More to come pa daw ho, mga kababayan. Nakikita ko, sige, pwedeng umattend, pero yung sasabihin na hahawakan ni Gloria, alam naman ho natin, si Gloria Macapagal-Arroyo, mga kababayan, talagang ganyan yan. Kung sino maging administrasyon, lalo na pagbata niya, talagang mararamdaman mo na lang behind the scene, parang siya yung gumagalamay na gano'n Di ho ba? Tingin ko ho, mga kababayan, 100% hindi magpapauto ang ating Pangulo dito kay Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ni Sir Tony, hindi niya kayang utuin ang ating PBBM dahil po yung tindig ng ating Pangulo, wala pong makakabali doon. Nakikita ko ho, wala hong makakabago ho nun. Huwag nang tanggapin sa kampo ni PBBM si Pandak Gloria o Dante Manuel Butterfly. Alam naman po natin, mga bossing, ang mga politiko pag nakaramdam yan kung nasan ang malakas, lipatan na agad yan. Kagaya na lang ho nung nangyari doon sa PDP. Ramdam nila, pabagsak na ito padapa na ito Alisan ho. Isa-isa hong nag-alisan. Pati ho yung sila Gwen Garcia. Pati ho yung mga mayor dyan sa Kabisayaan. Baklasan na din ho. Mga bossing. So, ramdam natin, mga kababayan, na etong si Gloria Macapagal-Arroyo, lalo na lalapit na ang eleksyon, ramdam natin kung ano po yung plano at kung ano yung mga mabubulaklak na mga sinasabi niya. Mga bossing. Di ho ba? Magbulaklak ako ng mga sasabihin. Ako ay sumusuporta. Sakit sa tenga ng mga DDS. Ako ay sumusuporta kay Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos kapag yung tapos na election, kanya-kanya na. Balik na tayo, pro-China na ulit tayo. Di ho ba? Hindi ko nasasabihin hindi na ako mananawagan sa ating Pangulo na, boss, baka baka umalin lang ka ng mga ganito. Yung mga mabubulaklak na sasabihin, mga congratulations. No? Dahil alam ko po, mga kababayan, na alam ng ating Pangulo yan.
Alam ng ating Pangulo yan, mga bossing.